Magandang araw ulit mga ka-farmers. Um, Ito po yung aking tanim na talong. So naglilinis ako, nag-remove ako ng mga damo kasi po ay tinaniman ko ng kalabasa para po ay kalabasa na po ang itatanim ko dito, kaysa yung talong kasi medyo matagal na to hindi ko na inalagaan, kasi yun nga ang isang main reason kung bakit na tinaniman ko ng kalabasa ito, kasi po yung talong hindi ko po madiligan kasi malayo ang tubig. So hindi ko po maalagaan, sayang naman kung pabayaan ko ang lupa. Kaya ang ginawa ko ay linisan ko, kasi mayroon ng kalabasa tong tanim. Mayroon ng tanim mga idol. Kaya dito ako naglilinis ako dito para po maabunuhan yung kalabasa, at kalabasa na din ang mabubuhay dito. Pero hayaan ko ang talong na hindi ko muna i-remove to, bayaan ko lang magbunga. So yan maraming mga marami talagang mga kinakain ng talbos, nakain ng mga uod, kasi kapag walang spray mga idol ay talagang kakainin to sa mga uod, papasukin ng mga uod, at napakaraming mga langaw mga idol. Ito po yung isang ebidensya kung bakit ang isang tanim ay maraming mga piste, kasi yung kinainan ng mga uod na dito sa talong, yun po ang nilalangaw, katulad nito mga idol. Yan yan. So pag marami ng langaw yung tanim, talagang inuud. Pag maraming uod pala ay nilalangaw, ganyan po. Pag malalaman mo talaga pag gumagala-gala ka sa yung tanim, katulad nitong talong, marami talagang langaw. Yun, makikita natin mga idol, nagsiliparan sila. Yan tumutunog pa nga. So wala akong ibang na planuhan, kaya pangatlo na sanang bunga to mga idol yung talong ko. Tinatamad ako mag-spray. Yung makikita natin mga idol, mayroon talagang mga bunga marami na sana. Gano, tanong nga sa aming buyer, bakit daw hindi ko inaabunuhan. Sabi ko sa kanya, bakit daw hindi ko inisprayhan at inaabunuhan. Sabi ko, hindi ako makaabuno kasi walang tubig dito sa malapit sa kasi yung balon na ginawa namin ay na landslide yon sa loob, kasi malambot ang lupa, kailangan na simintuhin. So wala akong budget ngayon. Malaki ang dapat ang ilalaan na budget diyan. So ginawa ko, kasi isa pa naman sa mga factor mga idol na yung talong dito sa akin, isi-share ko to sa inyo mga idol, ay ang talong talaga. Kasi medyo matagal na ako dito nagtatanim mga idol ng talong. Ang talong masyadong magastos, lalo na pag pinupukusan mo. Maganda yung mga talong idol kapag hinayaan mo lang. Pag hindi mo gagamitin yung space, yung area, pagtanim mo, hayaan mo lang na magkaroon ng maraming damo. Para po ang isa sa mga dahilan na kapag maraming damo mga idol ay mapreprevent yung mga insekto, mga kaya sa akin to, hindi ko naman pwedeng pabayaan, kasi nasayangan ako sa pwesto na ito, kasi naplanuhan ko na taniman ko ng sili. Kasi mga idol ay ang talong po dito sa amin ay
mababa talagang presyo, 35 lang ngayon. Kaya iniisip ko yung talong kasi pag masyadong malinis, yung mga sakit masyadong lumalapit mga idol. So makayanan yung ang pag-alaga. Ang diferensya lang mga idol kasi kapag nag-alaga ka ng talong tapos yung presyo, yung gastos mo mas higit pa, mas lamang pa sa income ng ginagastusan mo. So talo ka doon. Yun ang mga dahilan idol na mga ka-farmers na yung talong ko talaga hindi ko na to alagaan. So kaya nagtanim ako ng kalabasa dito kasi ang paglinis ko sa area na ito ay ang purpose po ay para sa kalabasa. Yun ang mga idol, yun na po ang kalabasa natin na tanim. Kasi tinaniman ko na noon kaya maraming damo, kaya naglilinis ako. Padandahan lang kasi marami kaming ginagawa. Wala kasi kami mahuhugot ng mga tao dito. And then yun po mga idol ang sekreto. Kasi napakamura ang talong, tapos mahal ang mga pang-spray maintenance. So talo tayo kung ituloy natin. So napag-isipan ko na taniman ng kalabasa, pero hindi pa naman to patayin, hindi ko pa naman i-remove yung talong. Hayaan ko muna. Pag ang kalabasa na to ang aalagaan ko. Tapos pag after nito, ang plano kasi dito ay tataniman ko ng ibang proyekto katulad ng sili mga idol. Kasi ang sili para sabihin ko sa inyo mga idol ay maganda po yung sili ikumpara sa talong. Alam nyo ba kung bakit? Yung talong po ay nasa 35, minsan 30 pa nga, 25 pa nga minsan. Tapos yung tudo yung spray mo, pag 3 araw, 4 ng araw hindi mo na sprayhan, talagang papasukin ng mga uod at saka mga anong tawag dito, yung mga talbos. Talagang kakainin ng mga uod ang talbos. Yun ang diferensya ng talong. 3 days o 4 days mga idol ay di na talaga makita mo talaga na wala na. Napakamahal pa naman pang spray dito mga idol at talong. Kaya naisipan ko na itigil ko yung pagtatalong. Kasi dapat yung mga suggestion ko lang mga idol ay dapat ang talong ay mahal sa market kasi mahirap siya alagaan. Mahirap siya alagaan. Kaya naisipan ko mga idol na taniman ko ng sili. Kasi yung sili mag-i-spray ka lang, hindi ka na kailangan mag-abono bawat harvest. So mag-aabono ka every 15 days lang, hindi ka na magdidilig, at bawat harvest saka ka mag-i-spray. Yun po ang diferensya. At ang diferensya pa doon mga idol sa sili kaysa sa talong, ang sili ay walang reject po mga idol. Talagang walang reject yung mga sili. Yung talong, pag makita mo to yung itsura niya mga idol ay katulad nito mga idol, nag curve yan. Pag ganyan yung mga talong mga idol ay di na po madadala, di na po madadala. Ganyan din dito sa amin. Kaya iniisip ko talaga mga idol na kapag ganyan palagi, tayo naman magdesisyon kung ano natin pipiliin natin na itatanim. So kinukumpara ko kaysa sili mga idol. Ang sili kasi dito sa amin ang pinakababa ngayon ay 50. So ang sili kasi mga idol walang reject, except lang sa masyadong yung hinog.
pagpanigang naman pag-usapan natin. Wala siyang reject. Yung lahat ng bunga niya kahit naka-curve yan, no? Katulad nito, halimbawa ganito, yung sili natin mga idol, ganyan, no? Ganyan ang itsura ng sili. Halimbawa sa sili ang bunga na ito, dala pa yan sa market. Pero ang ating talong mga idol, kapag ganito yung itsura, hindi yan bibiliin sa market. Ganyan yun ka ano. So diyan ko talaga naisipan mga idol na imbes na talong yung tatanim ko, sa sili ako. Kasi obserbado na ako sa sili na mas maganda ang sili. Talo ako dito sa maintenance ko sa talong na ito mga idol. Kaya ang ginawa ko ay naka-desisyon na ako na tinaniman ko ng kalbasa. Kasi after na mapatay itong kalbasa na tinanim ko mga idol, ay ipaararo ko to at taniman ko ng sili. Ganyan yung mga paraan mga idol upang dapat maging practical tayo, maging wise tayo sa ating pipiliin na tanim mga idol, para hindi po tayo malulugi. So lulugi man tayo ay kahit minsan lang yan mangyari, hindi palagi. Kaya habang na tumatagal yung natin, yung pagtatanim natin, ay inoobserbahan natin kung ano yung magandang tanim dito. Kaya ayun mga idol, yun mga siling labuyo, yan. So maganda din yan ang mga siling labuyo, pero panigang yung plano ko dito sa area na to na may mga talong. So yan po ang pinaplano ko, kasi makikita naman natin kung habang tumatagal tayo sa pagtatanim ng gulay. So makita natin kung ano yung mas magandang tanim, na kung saan ay hindi tayo malulugi at hindi tayo masyadong mahihirapan sa pag-alaga. Kasi yung talong mga idol ay napakahirap talaga lagaan. Kapag lalo na pag bagong tubo, okay lang kung halimbawa hayaan mo na magkadamo-damo. Kasi ang damo pala ay malaking tulong sa talong. Kasi yung talong ay napakakinis kapag maraming damo, kahit walang spray mga idol. At saka yung mga sakit niya ay hindi na po basta-basta dumapo, kasi maraming mga damo, pumupunta doon ang mga insekto. Ganyan po mga idol. So ayun lang po mga idol. So salamat po sa inyong time. Shout out lahat sa tagapag comment sa ating video. Sa nag-request si Sir Chada, Chatda, parang hindi ko ma-pronounce yung pangalan mo. So gagawa natin paraan sir. Just waiting for, kasi napaka busy talaga ka. At saka yung planuhin ko muna kung yung mga buy step na para po masundan nyo at magaya nyo po kung saan makatutulong din sa inyo yung gagawin natin. Salamat po, at salamat sa lahat ng tagapagpanood sa ating mga videos. And then welcome kayo sa lahat sa ating channel, sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Maraming salamat at God bless sa lahat.